One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng Mama Sam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang chika tayo ngayon. Nako, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ako chumika, ayan, di ba, parang namamalat ako. Kasi biglang lamig dito sa Thailand, nag-iba yung klima niya. At ayun, so isa din niya sa mga talagang nakakasipo, nakakaubo, mainit, tapos biglang ayan na. So parang biglang Christmas weather na siya. Tapos ayun, nagpamasahe ako kagabi. Ayun, so syempre lumabas yung sipon ko. Kaya ganyan ang boses ko. Anyway, so marami akong hatid na chika. So wag na nating patagalin ang ating mga chika for today. So para sa una nating chika, ayan nga, Kurt Vonnegut. Rarampa sa Spain. Yes, dahil nga may activity ngayon dito sa Spain, ang Mr. Spain 2025. So, magtatagal si Kurt dyan from October 22 to 27. Dahil isa siya sa mga talagang bibigyan ng highlights dyan sa Mr. Spain 2025. Ibig ko sabihin, siya ang magbibigay yata ng sa mananalong Mr. International. Ang Mr. Spain ay merong 47 candidates na lalaki. Grabe. Ang gwapo at ang gaganda ng katawan. Nakakaloka. And then, hindi lang si Kurt yung nandyan din syempre si Mr. Global, tapos si Mr. Supranational, at saka si Kurt. O, diba? Ang bongga. Kasi yung tatlong crown na yon, ayun yung ibibigay sa mga kandidato na lumalahok ngayon dito sa Mr. Spain 2025. So, abangan natin. Bongga yan. Gusto ko nga makarating din dyan eh. So, yon. Pero in the future ha, hindi ngayon. Grabe. Ayun, sakit talaga ng lalamunan ko. Anyway, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, pambato natin sa Miss Earth. Nakikita mo bang possible na siya ang mag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Earth 2025. Si Miss Philippines. Ayan. So, nababasa ko nga. Nako, next round na Miss Earth. So, dapat makuha daw ni Joy Barcoma yung corona dahil nanalo daw tayo ng Miss Grand. Nakakaloka talaga ang mga Pinoy, no? To be honest, magaling si Joy Barcoma, lalo na pagdating sa communication skills. Walang duda yung galing. Pwedeng manalo, pwedeng niyang may uuwi ang corona ng Miss Earth sa atin. And then, kung ako tatanungin ninyo, take it easy kasi magtiwala tayo sa proseso niya. Maraming kalaban, maraming magaganda, marami din magagaling, marami din kabugera. So, syempre, babalansihin nila yan. Titignan nila isa-isa kung sino nga ba yung kadapat-dapat na makasungkit ng corona ng Miss Earth ngayong taon na to. Pero kung ako ang tatanungin mo,
pwedeng manalo ngayong taon na to si Joy Barcoma. 'Di ba? Hindi pa man nagsisimula yung Miss Grand noon, nakikita na natin si Joy na mukhang corona to. So depende na lang 'yan sa proseso na gagawin ni Joy at kung paano siya makikipagsabayan talaga ng bonggang-bongga sa mga kalaban niya. Kasi hindi lang naman isa, dalawa, tatlo ang kalaban niya dito, madami. At talagang nakita naman natin kahapon doon sa press con nila, sobrang dami ang kumakabog, di ba? So yun, so good luck kay Joy at magtiwala tayo sa proseso na gagawin ni Joy. At higit sa lahat, syempre, suporta para sa ating pambato dito sa Miss Earth, di ba? So yun, so good luck at laban. So para sa sumunod natin, chika, Emma Tiglao, kinoronahan ang provisional winner ng Miss Grand Lampang 2025 sa Chiang Mai. Anong chika mo dito? Ang chika ko dyan, good experience para syempre kay Emma Tiglao bilang reyna ng Miss Grand. So nakikita naman natin na lahat naman talaga ng mga Miss Grand ay nagpupunta sa mga provincial para sa mga pageant na ng Miss Grand Thailand. And then, natutuwa ako na experience niya yan. So, maganda yung experience niya dyan sa Chiang Mai kasi maganda ang lugar ng Chiang Mai at for sure nagustuhan to ni Emma. And then, ayan. So, let's see kung ano ang ipapakitang laban ng bagong Miss Grand Chiang Mai. Ang ganda-ganda yung nanalo. And then, good experience for Emma Tiglao. Laban, di ba? So, maganda yan. So, natutuwa ako dahil meron na silang mga activity, tuloy-tuloy talaga. At magiging busy talaga si Emma hanggang sa matapos niya yung reign niya bilang Miss Grand. Ganun talaga, trabaho agad. At happy tayo, syempre. Yon. At good luck kay Emma. Sana lagi siyang may vitamin C para hindi magkasakit. Ayan. And then para sa sumunod natin, chika, pambato ng Thailand dito sa Miss Earth. Lumalakas nga ba ang laban? To be honest, yes, malakas yung laban ni Miss Earth Thailand, pero mahina kasi yung comm skills niya. Doon ako nawo-worry sa kanya. Piling ko naman kayang pumasok sa semifinals dahil kumakabog naman ang eksena at palaban naman si girl. Pero ayun nga, yung comm skills niya talaga. Subuko na yan dito kasi nakausap ko yan dito. Medyo hindi talaga siya ganong kapalo ang kanyang comm skills. Pero yung kanyang pasarela, yung presentation niya, ay magtiwala ka sa kanya. Marunong talaga ang batang yan. Ayun na lang talaga, comm skills. So, syempre, marami tayong nakikita na magagaling na candidates din sa Miss Earth. At alam naman natin ang Miss Earth talaga, the more na makuda ka, the more na malaki yung chance mong manalo. Di ba? So, yun, ganun yung Miss Earth eh. Hindi lang sila yung presentation o hindi lang sila yung sa pasarela. Pero syempre, confident yung organization ng Thailand na papalo ang manok niya ngayong taon na to dito sa Miss Earth. Dapat kasi yung mga alak Cora yung datingan. Kasi di ba, si Cora galing magsalita ng English. Tapos, ang ganda pala talaga nito sa personal. Kaya, sabi ko, okay. So, naiintindihan ko kung bakit kumakabog si Miss Thailand doon na tumabot sa top 4, di ba? Kaya lang, hindi pa talaga sila nabibigyan ng chance ng manalo. And, tignan natin, this year kung ano ipapakita ni Thailand. Good luck, di ba? At para naman sa sumunod na chika, after maligwak sa Miss Grand ni Vina, si Toros, susubukan nga ba sa Miss Universe? Susubok nga ba siya sa Miss Universe? To be honest, si Vina, I think kailangan niya muna iproseso yung sarili niya para makapag-compete siya uli. Ibig ko ba sabihin, kasi magaling si Vina, magaling magsalita, may ganda. Kaya lang kailangan niya magpa-slim ng bonggang-bongga, tapos kailangan niya mag-repackage sa madaling salita para mas kumabog at mas madali siyang manalo. Oo. So yun lang. Kasi magaling, matalino, tapos maganda yung mukha, at meron naman siyang supporters, so okay na yon. Ang kailangan niya iproseso, syempre, yung physical na kaanyuan niya, yung kumbaga parang yung transformation na tinatawag. So yun yung kailangan niyang pag-aralan at pag-isipan. And then, ihanda talaga niya yung sarili niya. More training sa pasarela kasi mahina talaga yung pasarela niya eh. Hindi ganong kakabog, sa totoo lang.
Pero kung magagawa niya yon, I think madali na lang siyang mananalo. Either Miss Universe, di ba? So yon, i-prepare niya lang yung sarili niya ng bonggang-bongga. Hindi ako against kay Vina. I love Vina. Maganda yung character ng batang to. Pero nandudol lang ako sa part na real talk tayo na ihanda niya yung sarili niya sa mga aspeto. Actually, payat naman na siya in person eh. Kaya lang nakita natin sa swimwear, medyo hindi ganun ka fabulous talaga yung hugis ng kanyang katawan. So, ayun yung paghandaan niya. And then, I think magiging madali na lang sa kanya yung pagkapanalo sa isang national pageant, going to international pageant, and then may experience na siya. So, madali niya na ito mailalaban ng bonggang-bongga. So, good luck sa kanya. So, yon. So, lahat naman ay welcome para sa pageant. Basta i-prepare mo lang para hindi masayang yung laban mo. Di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, Herlin Budol, mamasam tingin mo, pwede na kaya isabak for the Miss Grand sa susunod na taon? So, Herlin, di ba nag-aartista siya? Mag-artista na lang siya. Maganda si Herlin. I love Herlin Budol. Kaya lang kasi, sasali uli siya tapos hindi naman siya pananalunin, eh di wala din. So, hindi ko alam kung dapat niya pa bang itry or i-stop niya na. Pero kung ako yung tatanungin mo, parang feeling ko mag-focus na lang siya kung ano yung meron siya ngayon. Kasi doon siya kumikita at parang ayun yung kailangan niyang pagtuunan ng pansin para mas lumago pa siya ng bonggang-bongga, di ba? As a actress. Magaling si Herlin Budol pagdating sa pasarela, sa mga eksena, pero siguro not now. Oh, so yon. Ewan ko, hindi ko alam. Kasi wala namang problema kung lalaban si Herlin. Ang problema, yung organization, gusto nga ba si Herlin? So yon. Ganun lang yon. Kasi kung gusto siya, go, go, go. Kung hindi, wala tayong magagawa, di ba? So, ako para sa akin, si Herlin Budol, isa tong magaling na candidates ng Miss Grand noon at nakita naman natin kung paano talaga siya gumastos at magpasabog ng bongga-bongga sa kanyang presentation. Talagang pinaghahandaan niya. Pero kasi minsan kasi para sa akin, kahit anong gawin ng isang kandidata, kung hindi ikaw ang napipisil na organization, walang mangyayari. So, yun. So, I think yung pagiging artista niya, binibigyan siya ng magandang eksena, doon na lang siya mag-focus para mas lumago pa siya as a actress, di ba? Ibig ko sabihin, mas galingan niya pa doon para mas maraming project, di ba? So, yon. Hindi kailangan ni Herlin Budol na sumali pa ng Miss Grand Philippines para daw pag-usapan yung pangalan niya kasi meron naman na siyang sariling publicity at kilalang kilala na ang isang Herlin Budol. Eh, tinry niya na eh, nagdalawang beses na siya. Nagpunta siya sa Binibini, nagpunta siya sa Miss Grand. So, kailangan pa ba ng pangatlo? Diba? So, yun. So, good luck na lang kay Herlin. At naniniwala naman ako na gagabayan siya ng Diyos. And then, depende na yan. Kung halimbawa talagang napipisil ni Herlin mag-try na one more time, why not? Diba? At para naman sa sumunod na chika, eto nga, syempre, si Miss Kosovo, mama, somethingin mo, dapat pa bang sumali sa isa pang pageant? Kung si Herlin sinasabi kong wag na, mas lalo na to wag na. Para sa akin, ewan ko, kung gusto niya sumali, go, go, go. Kung ayaw niya, better, di ba? Kasi hindi siya pang pageant. Oo, hindi ko siya nakikita na pang Miss Universe, pang ano, hindi siya pang pageant. Hindi nga siya marunong rumampe. So, kung sasali siya, siguro pag-aralan niyo muna kung paano mag-catwalk, kung paano rumampa, kasi sayang, maganda naman siya, kaya lang hindi talaga siya pang-pageant. Oho, siguro pwede siya sa sa mga model ng mga magazine, yung mga ganon, yung mga FHM, ganon, na magazine na yung mag-post siya doon nga ganon. Patok yan. Kasi maganda at sexy talaga itong si Kosovo. Pero parang feeling ko sa beauty pageant, no ako sa kanya. Oho. So, tama na yun. Ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, Peru and Philippines become the only countries with 2 crowns
at Miss Grand International. Yes, dati ang nananaig dyan si Peru na nakakuha na sila ng corona. Pero syempre mas bongga si Philippines kasi si Philippines pa lang ang nakapag back-to-back win dito sa Miss Grand. Yes! Di ba naalala natin nung nakaraan si Reyna Hispano-Americana lumaban din ng Miss Grand from Peru pero hindi binigay sa kanila yung corona. Binigay kay India, di ba? So yon. So ako, para sa akin, talagang iba talaga, bongga talaga ang Pilipinas dito sa history ng Miss Grand kasi hindi lang mga runners up, ang dami-dami nating runners up. Parang feeling ko angat pa rin ang Philippines pagdating sa Miss Grand kasi nga ang dami nating runners up. Tapos ayun, so talagang pak ang galing ng history natin dyan sa Miss Grand. Kaya sa parang feeling ko, Pilipinas ang tunay na number 1. So, yan. Nakakaloka. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Vina. Ito na. Diyos ko. So, ready na daw for the Miss Universe. Mama Sam, tingin mo, malaki ba ang chance ni Vina makuha ang corona ng Miss Universe? To be honest, kung ako tatanungin ninyo, I think may laban sila. Oo, may laban talaga sila. Kasi syempre sa Thailand, tapos alam naman natin yung organization, yung mga tipong ganon. So, yun yung mga nag-iisip ako na parang, ay, kaya talaga ni Vina manalo dito. But, may but ako ha, marami ding magagaling na candidates sa ibang bansa na pwede niyang katakutan, lalo na pagdating sa comm skills. Kasi ang comm skills ni Vina, hindi naman ganun kakabog. Kaya lang kasi ngayon, ang Miss Grand, ganda-gandahan lang talaga. Kung ganda, papalo yung ganda ni Vina. Pero marami ding magagandang kandidata na lalakok ngayon taon na to dito sa Miss Universe. Hindi lang naman iisang kandidata ang pinag-uusapan dito. 130 candidates ang magiging kandidata ngayon ng Miss Universe. So, hindi ganun kadali talaga. Siguro may laban, naniniwala ako, may laban sila na makarating sa top 5, ma-maintain nila yung top 5 list nila, or pwedeng manalo. Pero, inaabangan ko din yung ibang kandidata na naniniwala din ako na magpe-penetrate ng bonggang-bongga sa competition na to. So, challenge to kay Vina. At least dream come true para kay Vina kasi, di ba? So, pangarap niya kasing maging Miss Universe candidates. Ayan na siya. So, tingnan natin kung paano nila ipapanalo. Pero maniwala tayo na gagastusan talaga nila yan ng bonggang-bongga. Mula sa evening gown, sa styling. So, talagang kakabog. Kakabog talaga si Vina. Ganun talaga yung kumpiyansa ko sa kanya. Pero, hindi rin magpapakabog ang kandidata natin na si Maria Atisa Manalo. Naniniwala ako na Maria Atisa Manalo ay kayang sumabay, kayang kumabog, kayang makipagpukpukan, wag lang mapupolitika. So, yun lang talaga. Wag lang talaga to mapupolitika. Kaya ni Atisa Manalo na makipagsabayan talaga sa kompetisyon ng Miss Grand. At alam mo yon, syempre maraming distracted na darating sa kanya, i-distract yan eh. Naniniwala ako na medyo mahigpit ang labanan ngayon ng Thailand and Philippines dito sa competition ng Miss. So, ang hinihiling ko sa inyo, support tayo sa sarili nating atin. Pilipino ka, suportahan mo ang pambato mo. At magtiwala tayo sa proseso nila. Piling ko naman lalaban naman si Atisa ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. So, good luck syempre sa atin lahat. Good luck sa mga candidates natin. At higit sa lahat syempre sa ating pambato na si Maria Atisa Manalo. At ipagdasal natin siya. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.